I was busy fixing my two-piece outfit when I heard the click of the doorknob. Napatingin ako kung sinong pumasok. It was Manager Grace. "Are you done?" Tanong nito habang manghang tinitignan ako mula ulo hanggang paa, kaya nahihiyang ngumiti ako sa kanya. "Okay na, Manager Grace." Nahihiyang tugon ko. Marahan naman siyang ngumiti. "You look sexy and hot, Juliet." Komento nito habang sabay kaming naglalakad papalabas. Mahina naman akong tumawa dahil sa papuri niya. Nakakahiya. Hindi ako sanay na may pumupuri sa akin eh. Nagtaka ako ng halos lahat na papatingin sa amin ni Manager Grace habang naglalakad kami papalapit sa shooting area. Napapatigil pang iba sa kanilang ginagawa para lang matignan kami. Hindi siguro bagay sa akin ang suot ko o di kaya may dumi ako sa mukha. "You attract men, Juliet." Manager Grace chuckled while looking at the man near where we are. Kanina pa kasi sila nagbubulungan saka biglang mag-aasaran habang nakatingin sa akin. Di ko na lang to pinansin saka dumiretso na sa set. "Wow, your two-piece perfectly suits your body so well." Komento ng photographer kaya't gumiti na lamang ako. Nakita ko sa bandang gilid si Jacob na tayong swimming trunks na lang ang suot. Bumagay sa kanya dahil may pagmamayabang din naman siyang katawan. He have six-pack pandesal and a masculine body. Sinong di maglalaway? Ako lang yata. "Okay, position na." Pagkasabi ng photographer noon, sabay kami naglakad ni Jacob sa dagat. Di naman ganong kalalim dahil hanggang tuhod lamang naman. He held my waist, while his other hand is holding my chin. Napakurap-kurap ako dahil masyadong malalim ang kanyang mata. I clung my right arm around his nape while I placed my other hand in his chest. I can feel the warmth of his chest na mas lalo pang nagpailang sa akin. I heard a click of the camera thrice. "Good job! Next!" I was so shocked when he carried me in a bridal way. I snaked my both arm around his nape, but I did not look into him. Instead, I looked at the white sea. "Good job, but I think you should have stared at each other." Komenta ng photographer kaya't wala ako nagawa. We stared at each other. He was smiling a bit while I feel awkward. I will just imagine that he is Charles. Wait, what? I mean, no! "Break muna!" Sigaw ng director pagkatapos ng ilang pang shot. I was occupied of the thought about Charles. Silang dalawa lamang ngayon sa bahay, my wife and his girlfriend. Ano kaya ang ginagawa nila? Shit, ba't ko ba iniisip yun? I should relax myself here because I know if we got back in Manila, stressed na naman ako. I changed my two-piece into clothes dahil ang sabi ng dress stylist. Para sa sunod na shoot, bestida ang suot ko hanggang talampakan kaya hindi masyadong revealing. Manipis ang kanyang tela pero komportable pa rin. Binuhol ko sa aking batok ang tali. My back revealed too much of my skin but compared to bikinis ay mas maayos pa to. I let my wavy hair to fall na hanggang bewang na ang haba. Ayaw kasi ni mamang puputulan ng buhok ko kaya't pinanatili ko to sa gantong taas. Pagkatapos ko mag-ayos, sakto naman tapos na ang break time. Lumabas na ako at katulad kanina, nagsitingin na naman ang nadaraanan ko. Napahinto rin ang iba sa ginagawa. Pinagsawalang bahala ko na lang iyon saka dumiretso sa set. Kung kanina dapat ngayon naman, nasa buhanginan lamang kami. There was already a mat placed in the sand. The background was so nice. It was a column of coconut tree pero hindi pa sila gaanong kataas. Nakita ko sa mat si Jacob, nakaupo na, kaya dumiretso na rin ako doon. He held my hand while he is guiding me to sit down. That was our pose when I heard a continuous click of the camera. I'm not yet ready. My lips protruded. Umupo na ako sa mat. Nagulat ako na maglabas si Jacob ng gumamela and he placed it in my ear. We're just staring at each other when I heard again the click of the camera. Hindi pa ulit ako ready noon. Perfect! You two look so natural. Continue it. Komento ng photographer. Nagtagal ng ilang oras na naging shooting bago yun natapos. Paiba-iba rin kasi ang damit na sinusuot ko tapos ayusan pa kaya talagang nagtagal kami. Hinintay rin namin ang sunset dahil may shot na rin na kailangan kitang sunset. Tired? Natigil ang pag-iisip nang tumabi sa akin si Jacob. Nakaupo kami sa buhanginan habang nakatingin sa madilim na dagat. Puno ng mga bituin ng kalangitan kaya't magandang tingnan. Di kalayuan naroon sila Manager Grace at ilan pang staff. Nakapalibot sa bonfire habang nagiinuman. Naroon ako kanina pero umalis din ako para magmuni-muni. Nope, I am still enjoying watching the stars. Tugon ko. I am curious, Cassandra. Bakit magkamukha kayo ni Juliet? Kung hindi ko lang siguro alam na may maliit na nunal si Juliet sa pisngi, hindi ko malalaman na iba ka palang tao. Tanong nito.
Tabingin ako sa kanya at nakita ko siyang nakatingala rin, pinapanood ng mga bituin. Gulat nga rin ako na makita ko sa unang beses si Juliet sa ospital. Nakaratay sa kama at mahimbing na natutulog. Hindi ko alam kung ba't kami magkamukha. Tugon ko. Bumuntong hininga sa Jacob. I love her and I missed her so bad. Ilang buwan na rin kaming di nagkikita ni Juliet. Nung nalaman ko kasing ikakasal siya kay Charles, nagalit ako at nagtampo. After that, hindi ko na siya nakita pa. Paliwanag nito. Tinapik-tapik ko naman ang likod niya. I know. Magiging okay lang si Juliet, Jacob. Sabi ng doktor na huli kong punta roon, may chance pang magising si Juliet. Kaya tiwala lang tayo, okay? Napangiti naman siya. Sana nga. Gusto ko na ulit siyang makita. She even promised na kung may tutuloy ang kasal nila, magpa-file agad siya ng annulment kung nakakaahon ng kumpanya nila. Bigla ako napaisip sa sinabi ni Jacob. Ngayong stable ng kumpanya nila Juliet, marami na ulit nag-invest sa kanilang kumpanya. Pwede kayang ako na lang ang magpa-file ng annulment? I should ask, Chloe, ano bang buhay mo bago ka naging Juliet? Tanong nito pagkaraan ng ilang katahimikan. May negosyo kaming maliit na flower shop, pero minsan nagpa-part-time na rin ako bilang waitress sa isang restaurant, lalo na nung nalaman namin na may komplikasyon sa puso si Mama. Kaya ang kita sa flower shop namin, hindi na sapat para sa gamot ni Mama. Noong sinabi ng kapatid ko na inatake sa puso si Mama, umalis agad ako ng restaurant nang walang paalam sa ama ko. Kaya ayun, nasisanti ako. 3 days before isagawa ang operation ni Mama, kailangan makabayad kami, pero wala kami ni isang piso. And that was the time when Chloe came. Siya ang nag-offer sa akin na babayaran niyang lahat ng bill ni Mama. Basta magpanggap lang ako bilang Juliet. Kwento ko rito habang inaalala lahat na nangyari sa akin bago ko maging Juliet. Maayos ang buhay namin sa probinsya, pero nung makatapos ako sa pag-aaral at makapagpatayo ng maliit na flower shop, dito ko na pinatira ang mama at ang kapatid ko. Naramdaman ko ang marahang pag-akbay sa akin ni Jacob, kaya nakangiti akong sumandal sa balikat niya. I've never felt this way before. Yung parang kahit anong problema ko, masusolusyonan agad basta't may kuya ko. Jacob, can you be my brother? For the meantime. Nagangat ako ng tingin sa kanya habang nakasandal pa rin siya sa kanyang balikat. It will be my pleasure to be your brother, Cassandra. Nakangiti nitong sambit, tsaka yung ko para magkatinginan kami. Masaya naman akong ngumiti. Natapos ang 3 araw sa shooting ng masaya. Actually, 2 araw lang naging shooting namin dahil mabilis kaming natapos kaya ang 1 buong araw naging free day namin. Nag-scuba diving kami, nag-banana boat, sumakay sa speedboat at kumain sa floating cottage. It was a fun experience kasama ng mga staff at ni Jacob. Ang ibang ang staff nakapagpalagayin ko na ng loob. Ang saya dito! Nakangiti kong turan habang sa Jacob na may nilalagay ang iba pang gamit sa likod ng sasakyan. Sa isang van sana ako papasakay ni Manager Grace papauwi, pero gusto ko sumabay kay Jacob kaya hindi natuloy. Tinukso pa ako ng ilan kay Jacob, pero natatawang napailing na lamang ako maging sa Jacob. I promise, babalik ako dito kung may time man ako. Nakatingin pa rin ako sa dagat nang maramdaman ang kamay ni Jacob na nakapatong sa balikat ko. At sasamahan kita, syempre. Tura nitong nakapagpangiti sa akin. Halika na, baka magabihan tayo sa biyahe kung magtatagal pa tayo. Tumango ako sa sinabi niya. Giniya niya ako pasakay sa passenger seat bago to umikot para sumakay sa driver seat. At dahil madaling araw pa, binuksan ko ng stereo ng kotse. Pumailan lang isang tugtog na palagi kong kinakanta. I can think of all the time you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right. Everything we cherished is gone. Nakapikit ko ang sinasabayan ng kanta. Nakangiti ako hanggang matapos ang kanta. Nakita kong nakangiti nga rin sa Jacob habang nakatingin sa kalsada. Ayos ba? Naka-thumbs up kong tanong. Napahagikik naman si Jacob tsaka tinaas ang isang kamay para mag-thumbs up din. Ayos na ayos. Natawa naman ako. Hanggang nakarating kami sa Maynila na puro boses namin ang maririnig sa kotse dahil maging sa Jacob sumasabay na rin sa kanta tuwing alam niya ang lyrics. Ihahatid na kita sa inyo. Napawi naman ang ngiti ko. Eto, babalik na naman ako sa bahay na yun. Sasalubungin na naman ako ng katahimikan o di kaya na naglalandi ang tao sa sala. Malungkot akong lumabas ng kotse niya nang tumapat kami sa bahay. Napabuntong hininga ko. Nagulat na mapansing niya sa tabi ko na pala sa Jacob. Narinig niya yata ang pagbuntong hininga ko. Lalim na na. Don't worry, Cassandra. I mean, Juliet.
Just call me kung kailangan mo magpahangin or kung may problema ka, okay? I'm only one call away. Hindi ko hayaang abusuhin ng little sis ko. Naramdaman ko ang pag-akbay niya sa akin kaya napangiti ako. Masarap sa tengang sabihan niya akong little sis niya. Ang sarap pakinggan. What's the meaning of this? Mabilis kong tinanggal ang kamay ni Jacob na nakapalibot sa balikat ko. Napakurap-kurap na tumingin sa lalaking masamang tingin sa amin ni Jacob. Thank you sa paghatid, Jacob. Umuwi ka na. Sorry. Ngumiti muna to sa akin sa kamarahang ginulong buhok ko. Yung sinabi ko sa'yo, tandaan mo. Nakangiti ko naman tong tinanguan bago siya nagpaalam sa akin. Ni hindi man lang nito binalingan ng atensyon si Charles na ipinagpapasalamat ko. Ayoko ng gulo, lalo nang makitang nakakuyom ang kamao ni Charles at umiigting ang panga. At hindi mo na ako pinapansin ngayon, ha? Nilagpasan ko lamang siya. Pagod na ako. Gusto ko magpahinga na lamang. Napaigtad ako nang hawakan niya na madiin ang braso ko tsaka hinila ako papasok ng bahay. Charles, eto na naman ba tayo magsusumbatan? Please lang, I'm tired. Sambit ko rito at pinilit tanggalin ang kamay niya na nasa braso ko. San ka napagod? Sa pakikipaglandian niyong dalawa na lalaking yon ng 3 araw? Mandiri ka nga sa sarili mo, Juliet. May asawa ka na pero sumasama ka pa sa ibang lalaki. Napakalandi mong babae ka. Nagsisisi talaga akong pinakasalan kita eh. Nagsisisi ako sa naging desisyon kong yon. Sumbat niya. Di makapaniwalang napatingin ako sa kanya. Narinig mo ba ang sinasabi mo, Charles? Sarili mong pinapatamaan mo sa sinasabi mong yan. Ang kapal na mukha mong dalhin ng kabit mo sa pamamahay na to? Oo, wala akong karapatang manumbat dahil sa iyong bahay na to. Pero please lang, Charles. Bigyan mo naman ako ng konting respeto bilang asawa mo. Hindi ko na napigilan ang luha na lamanda sa pisngi ko. Ni minsan hindi ko naisip gawin ang sinasabi mo na makipaglandian sa ibang lalaki. Ang huli kong gagawin sa mundong to, ibigay ang sarili ko ng buo sa lalaking mamahalin ko habang buhay. At hindi ikaw yon o si Jacob. Hindi. Kaya huwag kang magbibintang na akong mas lalong sumira sa sirang relasyon na to. Dahil alam natin na ikaw yon, Charles. Ikaw. Sigaw ko rito habang lumuluha. Ikaw ang unang sumama sa kanya. Wala na kaming pahinga minsan sa photoshoot namin tapos sasabihin ako ng mga ganyang salita. Nag-photoshoot kami sa Batangas 3 araw at hindi niya kipaglandian sa ibang lalaki. Kung yan ang iniisip mo. Natigil ako na magsalita siya. Nagpaalam ka nga sa aking aalis ka. Pero sinabi mo ba kung saan? Diba hindi naman? Tapos ngayon makikita ko kayo ng walang hiyang lalaki na magkasama. Sigaw nito. Hindi ko pinaalam kung saan dahil alam kong wala ka namang pakialam sa akin. I did not tell you I'm with Jacob kasi ganyan ang iisipin mo. You think I'm a whore na kung kanino lang magpapagamit? Charles naman, ayoko nagagalit ka na naman sa akin kasi pagod na ako. Sawa na akong puro away natin na walang katapusan. His lips was in a grim line. I am so done with all of this shit. Nakakasawa na, Charles. Parang awa mo na, pagod na ako kakaintindi sa'yo. Pagod na ako sa nangyayari ngayon sa buhay ko simula nang dumating ka, Charles. Napaupo ako sa sahig, kakaiyak. Nakatayo lang sa gilid ko si Charles at tahimik na nakayuko. Hindi lang ikaw ang nagsisisi sa naging desisyong magpakasal. Kasi ako rin eh, sising-sisi. Humahagulhol na tulan ko. Tinabon ko ang kamay ko sa mukha para hindi niya ako makitang umiiyak. Kaya para maitama ng kamaliang to, palayain na natin ang isa't isa. Alam kong hindi magtatagal ang relasyon tong simula pa lang. Total, maayos na ang kumpanya namin. Makakatayo nito ng walang tulong ng kumpanya ninyo. Nandyan na rin ang pinakamamahal mong si Dayan. Ayos na, di ba? Tinuyo ko ang luha sa pisngi ko at saka pinigilan ng pagbuhos ng luha. Umayos ako ng pagkakatayo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito. Nagangat siya ng tingin kaya't nagkatinginan kami. Ngumiti ako ng marahan. Sana maging masaya ka. Sana maging masaya kayo ni Dayan. Pinapalaya na kita. Pinapalaya na kita sa kasal na to, Charles. Let's break the marriage. I will file an annulment and I just need your signature. Nakita ko siyang napakurap-kurap at napatulala. Siguro mas lalo siyang sasaya ngayon na pinalaya ko na siya. Pwede na silang magsimula ulit ni Dayan. What? Muli akong ngumiti sa kanya. You don't have to bother for our annulment. Ako nang bahala sa lahat. Ang kailangan ko lang ay ang kooperasyon mo at ang pirma mo. Nginitian ko to ng tipid bago siya tinilikuran at pumunta na sa kwarto ko. Pagkasarado ko pa lang sa may pintuan, muli nagsilabasan na masaganang luha sa mga mata ko. Napaupo ako sa sahig habang nakasandal sa pintuan. Ano ba tong pinasok mo, Cassandra?
Namamaga ang matang, bumangon na ako sa kama. Nakatulog ako kakaiyak kagabi, kakaisip sa mga nasabi ko kay Charles. Kahit mabigat ang katawan, bumangon pa rin ako para mag-ayos ang sarili. Ayoko munang manatili dito sa bahay. Walang maidudurot ang palagi naming pag-aaway ni Charles tuwing magkikita kami. Sinilid ko sa isang maliit na bag ang ilang damit ko. Nagsuot lang ako ng baby pink blouse at ripped jeans bago sinukpit ang bag sa balikat. Kampante ako makalabas ng bahay ng walang Charles dahil ganitong oras nasa trabaho yon. Pero nagtaka ako na makarinig ng ingay sa kusina na para bang may nagluluto. Patakbo ako lumapit sa kusina sa pag-aakala na may nakapasok na ibang tao sa bahay, pero hindi inaasahang tanawin na nakita ko. Nakasuot na apron si Charles habang abala sa pagluluto. Nakatalikod to kaya't di niya ako nakitang nasa likuran din ako. Ngayon ko lang nakita si Charles magluto sa isang buwan na pagiging kasal namin at isang himalang narito pa siya sa bahay at wala sa trabaho nito. Kadalasan pagising ko ay wala na si Charles sa buong bahay, pero ngayon narito ito at nagluluto pa talaga. Hahakbang sana ako papalayo nang bigla na namang pumihit parap sa akin si Charles. Agad na nagkatinginan kami. Napakurap-kurap ako bago iniwas ang tingin sa kanya. "Where are you going?" Dumilim ang mukha ni Charles na mapatingin to sa bag na nakasukbit sa aking balikat. Sa bahay namin muna ako mananatili habang inaayos ko pang annulment natin. "You can let Diane stay here para may kasama ka." Walang emosyon kong sambit. Tumingin ako sa aking bisig para tingnan ang relo. "Gotta go." Mabilis akong pumihit patalikod sa kanya. "Let's eat breakfast first, I cooked." Lumingon ako sa kanya at gumiti ako ng pilit. Bigla ako naalala ang unang araw ng pagsasama namin. Maaga akong gumising noon para ipaghanda siya ng maraming pagkain pero ang sabi niya lang, "I don't want to eat kung ikaw ang nagluto. You can throw it on the garbage or make it as dog food." Talagang tumatak yon sa isipan ko at di na makalimutan. Simula noon di na ako nagluto pa ng agahan para sa kanya. Tuwing pananghalian naman nagsasayang lamang ako ng oras, di rin naman niya na-appreciate. Magluluto lang ako tuwing lunch depende sa mood niya kung kakainin niya ba ang niluto ko o hindi. "No thanks. I don't have a plan eating with you." Seryoso kong turan bago muling tumalikod sa kanya. Mabilis ako naglakad palabas kaya tiyo na nakita ang reaksyon niya. Total wala na akong pakialam sa nararamdaman niya. Matatapos na rin naman ang relasyon namin. Pagkatapos nun hihintayin ko na lang ang totoong Juliet na gumising para makabalik na siya, habang ako na may babalik muli sa pagiging Cassandra. Nagdesisyon na rin akong tutuloy ko ang flower shop na nasa probinsya. Ako na mag-handle ng business na yon. Kailangan kong magpakalayo-layo sa kanila. "Juliet, are you okay?" Napukaw ang atensyon ko kay Chloe na nag-aalang nakayakap sa akin. Ito, pinipilit maging okay? Inagod naman niya ang likod ko. "Mamaya ka na magkwento sa kwarto mo, okay?" Saad ni Chloe at tinawakan ako sa braso para igiya ko papasok. Tumigil ako sa paglalakad kaya't napahinto rin siya. Nagtataka siyang napalingon sa akin. "Ang totoo, Chloe, nakipaghiwalay na ako kay Charles, kaya tulungan mo ako kung paano mag-file ng annulment." Nanlaki ang mata ni Chloe sa narinig mula sa akin. "What? Paano mo napapayag si Charles?" Mukhang masaya si Chloe sa binilita kong yon. "Mamaya ako na sa ikukwento. Ngayon ang pinaproblema ko ay kung sasabihin ko ba kay Daddy na maghihiwalay na kami?" Napaisip naman si Chloe. "Siguro sabihin mo na lang. Maintindihan ka naman siguro nila eh." Tumangutango ako bago muling nagpatangay sa paghila ni Chloe. Nakita ko sila sa dining area habang nagbe-breakfast. "Oh, Juliet, hindi mo nasabing uuwi ka pala." Bati sa akin ni Daddy at mukhang paalis pa rin to para sa trabaho. "May sasabihin po sana ako." Umupo muna ako sa bakanting upuan katabi ni Chloe. "Ano yon, Juliet? May laban na ba ang tiyan mo? Ang apo ko?" Tila natatawa pang tanong ni Daddy. Napayuko ako at saka umiling. Ayoko namang mag-expect si Dad sa wala. Gusto ko po kasing mapuwalang bisang kasal namin ni Charles. Gusto ko pong mag-file ng annulment. Nandaki naman sa gulat ang mata ni Daddy at napatayo. "Annulment? At bakit gusto mong ma-annul kayo ni Charles?" Talong pa nito. "Hindi na po kasi ako masaya sa pagkasama namin. Pinipilit ko pong abutin si Charles pero hindi ko po kaya eh. Tuwing nagkikita po kami, wala na kaming ginawa kundi mag-away. Hindi na po siguro maaayos ang relasyon namin kaya dito po muna ako habang di pa kami naaanal ni Charles." Kwento ko rito. "Anak naman, matagal mo na dapat sinabi sa amin yan. Hindi ka na pala masaya sa relasyon ninyo. Stable naman ang kumpanya natin kaya hindi na natin kailangan ng tulong ng mga idle man. Malaki ang utang na loob natin sa kanila pero sapat na ang ilang buwan na pagtitiis mo sa lalaking yon." Mabuti na lang ang naiintindihan ako ni Daddy at ni Chloe.
Nalaman din ni Dominic ang nangyari sa akin kaya nagmadali itong umuwi kahit may trabaho. Galit na galit. Ito kay Charles. Natapos ang breakfast namin kaya ngayon papunta na kami sa kwarto ko kasama si Chloe. So now, talk. Sambit ni Chloe pagtapos namin mailak ang pinto. Kinuwento ko mula simula hanggang dulo ang nangyayari sa amin ni Charles. Si Chloe nakikinig lang buong pagkukwento ko. Ang kapal naman pala ng Charles na yan eh. Siya ba may gana magalit sa'yo eh? Siya ang nagdala ng babae sa loob ng bahay ninyo? At bakit siya magagalit kung nakita niyang makisama ni Jacob? Wala naman siyang pakialam dapat, diba? Dahil may daya na siya na kinakalantari. Nag-aapoy sa galit na komento ni Chloe. Napangiti naman ako at marahan ko siyang niyakap. Halatang napatigil siya sa ginawa ko. Maraming salamat at nandito ka palagi sa tabi ko, Chloe. Salamat sa suporta mo. Hindi ko siguro magagawa to kung wala ka. Sambit ko. Yumakap din naman siya bilang tugon. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo, Cassandra eh. Dahil sa iyo muling nakabaon ng kumpanya namin at naging masaya pa kami dahil kasama ka namin. Sorry na rin kung napasama ka pa sa gulo ng pamilyang to. Mas lalo naman humigpit ang yakap ko sa kanya. Magkakasama kami ni Chloe mag-shopping ng umagang iyon para daw makalimutan ko kahit papaano ang problema ko.